Guys, meron tayong possible problem going to Anguib. Kanina pa ako sinasabihan ni Google Maps na sarado daw yung daan going to Anguib. Putik, kinabahan ako doon ah. Akala ko mga NPA yung nasa harapan. Ang dilim pa naman dito guys. Totoo nga ang kwento guys. Maganda nga dito. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere. Kanina nag-15 pa yan. Yung lunch natin guys, donut from Cindy's. Napakasarap ng donut ng Cindy's. Try nyo. Ay, pansap ng goto. Bili kaya ako. May nakita akong gotohan guys. Kain akong goto. Malamig eh. Ayun, goto 25. Swap tayo dun sa goto. Bali 25 pesos yung goto. With egg 40 pesos. Tapos sumorder ako ng chicharon 10 pesos. So bali 50 pesos. Plus yung kinain natin na donut. Busog na ako. So meron pa tayong 399 kilometers. So one way nito guys is more than 500 kilometers to Anguib Beach. Guys, meron tayong possible problem going to Anguib. Kanina pa ako sinasabihan ni Google Maps na sarado daw yung daan going to Anguib. So let's see, pag ando dun na, baka okay naman na by then. Which actually napapaisip ako tuloy ngayon. Dapat siguro bibiyahe tayo papuntang Anguib maliwanag. Kasi baka may stranded tayo doon ng alanganing oras. Magka-problema, baka mamaya may landslide. Wala akong idea sa terrain going to Anguib. So worst case is may landslide, sirang tulay, baka may stranded tayo ng alanganing oras or gabi. Tapos sira-sira pala yung kalsada, baka ma-accident tayo. Okay. So baka since alanganing oras lang din naman, baka mag-stay na lang tayo sa
simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Putik, kinabahan ako doon ah. Akala ko mga NPA yung nasa harapan. Ang dilim pa naman dito guys. Putik. Hindi ko na video kanina eh. Takot kasi ako eh. Mga nakaharang sa gitna. Tapos akala ko baril yung hawak. Kinabahan ako doon ah. Grabe guys, tignan nyo naman kung gaano kadilim dito oh. Diyos ko, walang kailaw-ilaw. Yee! Wala pa masyadong dumadang sasakyan. Tampol kaya, patay ko yung ilaw. Papagala ko lang. Oh my God! Guys, mag-overnight na talaga ako dito sa Tuguegarao. Hindi na ako mabiyahe ng gabi. Kutsa. Takot ako dun ah. Continue on Buntoon Highway for 1.5 kilometers. Ay, guys. Nandito na tayo sa tulay ng Tuguegarao. Woo! Grabe. Takot ko talaga kanina. Ihina nga ako eh. Feeling ko nagkasabog-sabog na yung mga gamit ko sa likod. Kaya wala na akong pakialam sa mga lubak-lubak. So ito na yung mahabang tulay ng Tuguegarao. Tapos yung Jomars, paglampas lang nito, andun na. Pakita ko sa inyo. Maluwag naman yung parking dito kila Jomars. May parking sila. Sana open. Ito. Your destination is on the left. May parking ba sa harap? Wala. Dito, may parking sila dito sa baba. Bigla ako nahiya. Anong pagkakaiba ng super sa special? May Legion Kawali 150 sir, Shanghai, Sirong Bulaklak. Ah, sige, special. Special? Ah. Super special. Ay, super pala. Pizza isa sa 150. Ang Pansit Batil Patong ay orihinal na nagmula sa Tuguegarao. Ang pangalan nito ay hango sa salitang ibanag. Batil, na ang ibig sabihin ay binati. Ito ay dahil sa kasama nitong sabaw na may binating itlog. Patong, na ang ibig sabihin naman ay nakapatong. At ito naman ay dahil sa nakapatong na poached egg sa pansit. Ang pansit na ginagamit sa Pansit Batil Patong ay freshly made na Pansit Mickey na may kasamang ground Carabao beef or ang tinatawag nilang Cara beef, pork liver, gulay gaya ng bean sprouts at carrots. Common din ang paggamit ng condiments gaya ng chopped onions, vinegar, soy sauce, calamansi at sili. Kapag umorder naman kayo ng special, sinasamahan nila ito ng lechon kawali, chicharon bulaklak at lumpiang Shanghai. Depende na ito sa bibilan yung restaurant. Guys, may nakuha na tayong room dito sa Crown Hotel and Restaurant. Actually, tapat na tapat lang siya mismo ng SM, ayun yung SM, Tuguegarao. Ito.
So, pakita ko lang yung room. First time ko lang dito mapapasok. Bali, pagka check-in mo, bibigyan ka nila ng amenity kit. Ano ba naman ito? Toothbrush. So, dalawa ang ibibigay. Kahit na mag-isa ko lang. So, toothbrush. Shampoo, conditioner, toothpaste, sabon. So, may dalawang set. Sakto, for tonight and tomorrow. Tapos dalawa yung tubig, yung isang tubig, iniwan ko na sa bahay. Ay, dalawang tubig, iniwan ko na sa sasakyan yung isa. And then, tissue. Check natin yung CR. Ayun, may hot shower. So, wala nang ibang toiletries. Paano bang malinis? Yung room pala is 1,450 without veranda. Tapos 1,500 yung with veranda. Hindi natin kailangan yun. Morning guys. It's 4:20 AM. Nagluluto na tayo ng breakfast. Medyo kinakabahan ako sa pagluluto kasi baka mag-trigger yung smoke alarm. So, inon ko yung fan. So, ito. Simple na naman. Luto na tayo ng noodles. Plus, meron pa tayo tirang donut ng Cindy's. Ayan. Good morning guys. So, time check natin is 5:53. Tinanghali niya naman tayo. Supposedly 4 AM aalis. Pero, okay lang. Medyo madilim pa naman. And we're heading to Anguib. Pero bago tayo mag-Anguib, puntahan muna natin yung San Vicente Fishport para makita naman natin yung para siyang dulong kalsada ng North Luzon, or parang dulong kalsada ng Pilipinas ba. Nasa pinakadulong-dulong kasi siya. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. To all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere. Wow! Anong nangyari dito guys? Binagyo ba to? O may quarry? Grabe oh. Pa dito sa kabila. Oh my goodness. Ano yan? Inaanod? Grabe. Binagyo po yung mga kahoy-kahoy na yan? Binagyo po yung mga yan? Ay, oo, sir.
Ah, Galing sa bundok yan, sir. ay galing bundok? Grabe ano. Sige po. Galing pa daw bundok pala yung mga kahoy na yun. Grabe. Siguro dito, sa bundok na to, ito sa may right side. Grabe, di ko ma-imagine yung lakas ng tubig para agusin lahat yun. Hi! Woohoo! Santa Ana! Teka, picture muna tayo guys, picture. Sir, good morning. Napapasa ko sa Google Maps, sarado daw yung papuntang Anggib. O hindi naman? Hindi na po, sir. Hindi naman? Yung nakaroon lang po yung close. Okay. Sige. Thank you. Ingat po, ingat po. Yes. Open daw. Woohoo! Wait lang. Welcome to Santa Ana, Cagayan. Woohoo! Pero, buti lang hindi tayo nagmotor. Kasi, may umuulan eh. So, andito na tayo sa Barangay San Vicente. Andito yung port. So, subukan natin puntahan. Ang malapit na pala. 1 kilometer away na lang. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Ayun. Ito yung San Vicente Port dito sa may Santa Ana, Cagayan. So para siyang, kung titignan mo no, para siyang nasa pinakadulo na kalsada dito sa North Luzon. Tapos ngayon pupunta tayo sa Pozo Robo. Check natin and yung Anggib Beach. Ay wait, nakalimutan kong kuhain yung clamp ko sa likod. By the way guys, kung interested kayo, ito is Ulanzi SCO2. Ayan. Lakas siya. Natry ko na hanggang 20 pounds na weights. Kaya niya. So, ginagamit ko lang siya for Insta 360. Kayang-kaya na. Ang daming lumalabas dito sa Google Maps na close na yung road. So, ito, in a few meters, meron nakalagay road close. So, ito, nakalagay dito sa Google Maps, road close. Pero, ito, pakita ko sa inyo. Ayun o. Ay, wala na, natakpan na ng araw. Nakalagay road close eh. Pero hindi naman. O, as you can see, clear naman siya. Ayun, lalabas na. Ayun, yung orange na yellow. Na circle. So, hindi naman. Ito guys, yung sinasabi ko na isa pa na close down na road. Ayun, makita nyo kulay red. Ayan o. So, check natin kung makakatawid tayo. 1 lane ahead. Ito yun. Ito yung part na sinabi na close. Oh, landslide. Oh, mangrove.
Mangrove dun sa baba, guys. Ayun, oh. Tapos may mga ginagawa sila rito, oh, na pang barricade sa wall sa kalsada. Ito ano to? Ah, ito Anguib Beach. Saan tayo? Sir, good afternoon. Dito ba yung Anguib Beach? Opo sir, dito po sir. Ah, pwede bang i-check o pwede mo magkuhan dito? Papasok kayo sir kasi pag pumasok kayo sir, bigyan na kita ng stop, may bayad dun. Ah, magkano ba yung bayad? Entrance sir, 200. 200. Tapos, pwede mag-overnight ba dyan? Pwede sir. So, punta muna natin yung Poso Robo. So, hindi pala Sigal pala, Sigal. So, sabi nga niya, may entrance daw na 200 ng Ngaramoan Beach. There's a possible road closure ahead. Check muna natin itong... Ayan guys, so Poso Robo dito sa right. Ito, diretso. Ng Roman Beach. Nakalimutan ko na. Ganda oh. 600 meters, make a U-turn. Ng Ngaramoan, yun, ng Ngaramoan Beach. So, silipin lang natin itong Ngaramoan Beach. Ngaramoan. At may mga inns. Oh, white sand. Oh, ang ganda pala ng beach na to. Kaso binagyo sila. Wow! Ang ganda ng beach. Holy crap! Apakaganda! Tira, hindi ko yata nalaki sa sasakyan. Hindi siya mahulog dito. Aba! Napaka-solid. Napakaganda dito, guys. Wala. Ang ganda pala dito. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. May signal ba? May signal. Tawaga wala si Mrs. Napakaganda dito. Tapos yung buhangin niya, tignan niyo. Ganda. Kaso parang binagyo sila, oh. Totoo nga ang kwento, guys. Maganda nga dito. Sulit ang biyahe natin, napakalayo. Check natin yung Poso Robo naman. Magkakatabi lang kasi to, parang tatlo sila na beaches. Anguib, ng Ngaramoan, tapos Poso Robo. Pero feeling ko sa Anguib tayo magka-camp. Medyo mahal lang kasi sa Anguib. May entrance na 200, tapos may corkage yung sarili mong tent. Tapos depende yun sa size ng tent mo pa. So may parking area to. Pwede bang ipasok sa sasakyan dito? Ay, good afternoon po. Magkano po ang kwan dito?
overnight. Meron tayong dun sir, yung ganung kwarto. Ay. Pwede po ba mag-camping dito? Pwede sir. Plano ko sana mag-camping lang eh. Pero para alam na rin kung magkano. Yung ganito namin sir, 4,000. 4,000. Oh, Ah. Pagka-camping po, magkano? pag may dala po kayong camping tent, 500 pesos po. Ah, Package fee plus kayo po na tao, 250 per head. pwede po ba mag-camping katabi yung sasakyan? O malayo? Hindi kaya? sir. Ah, Kasi yung dagat namin, pag ganito po sir. pwede ko pong masilip muna. Pwede po. Kasi sir, hindi naman pwedeng pumasok ang sasakyan. Ah, oo nga no. Mm. Pasok po ako, kailan? Sige sir. Nasilipin natin itong Poso Robo Beach. So same lang din pala sa Anggib, 500 yung entrance. Ay yung tent plus 250 na per head. So check natin. Uy, may agila. Muulan. Dapat pala din nila ko yung raincoat ko. Anyway, check natin. Tsaka hindi ka pa pwedeng makapag-tent katabi yung makapag-camp katabi yung sasakyan kasi malayo. Hindi kaya ng sasakyan. Wow! Wow! Ang ganda! Sheesh! Sheesh! Napakaganda! Dito ka magte-tent? Astig dito! Maulan nga lang. Try natin ulit ako agad si Mrs. Busy yata eh. So kung pakita sa kanya eh. Na-excite ako eh. Ay, walang signal dito. Guys, ilang pangit dito walang signal. Sa kanina, Karamoran meron eh. Ay, Karamoran. O, basta dun. Ang ganda. Tanong natin sa tayo mag-tent kung sakali. Kung sakali po mag-tent, saan po ang pwesto? Pwede sir, dun, banda rin po. Banda, doon po banda. Yes, sir, dun sa may bundok. Ah, bundok? Yung sir, sa tabi niya. Ah, hindi po dito sa may shore. Pwede rin sir, kung saan niyo po gusto sir. Tumataas po ba yung tubig dyan? Pagka... Hanggang doon lang sa may ano sir, dyan lang sa may... Hindi naman mataas na mataas sir. Ah, pero dito po sa may mga puno-puno po doon. Oo sir. Ah, okay. Bali 500 po plus 250? Per head po. O 250 per head. Okay. Ah, ganda pala dito sa lugar na to. Sige. Tingnan ko po muna yung ibang mga... Meron pa po ba dito? Oo sir, pero isang may-ari sir hanggang doon. Ano pong pangalan nung doon? Poso-Robo din. Ah, Poso-Robo din. Ah, Pwede mo rin tignan sir. okay. Sige, Pwede silip. rin doon sir mag-tent kung... Pwede rin po doon. Pwede rin sir. Okay. Sige, silipin ko po muna. Sige sir. Thank you po. Mukhang babalik ako dito guys. Kasama ko si Mrs. Ang ganda eh. Ah, ito na kaya yun? Ay, ito pa. Ay, alanganin yung sasakyan dito. Bumaba. So, ito yung Poso-Robo na dulo. So, alanganin din yung sasakyan dito, guys. Oh. So, most likely sa Anggib, ganun din, ano? Yun, may mga cottages doon, no? Maganda dito. Ganda dito guys, lalo kung magka-cottage ka. May marami kasama kayo. Tapos, ganito weekday, walang tao. Napaka-solid. Napaka-solid.
Tara, punta tayo sa Anggib. So, dito tayo ngayon sa Anggib. Sa Sigal. Sigal, Anggib. Babayad tayo. Entrance. Magandang hapon po. Sir, ganun. Okay lang ba? Okay lang naman, sir. Ito po yung sa Sigal? Opo, sir. Ah. Magkano yung kwan? Yung camping overnight? Yung tent, sir. Ito po. Opo. Ah, ito pala. Regular tent, 600 per night. Kung may dala po akong tent, Core kids, sir, 50%. 50%. Ah, okay. Yung, pwede bang itabi yung sasakyan sa tent? Hindi po, sir. Dito po lang yung parking. Ah. May day trip kasi kami, sir. May time kasi yung day trip saka overnight namin, sir. Okay. Ngayong oras na ito, pasok pa kasi sa day trip, sir. Okay. Kung papasok ka na ngayon, bayaran mo yung day trip saka overnight, sir. So, alin 400 plus? Hindi po. Maging 200 ngayon, plus 300 mamaya, bali 500, sir. Sorry. Ngayon, Ito, sir, 200 kasi kung ipasok mo yung tent mo, mga core kids yun, dito ka napapasok, sir, 200. Kasi kung entrance only na wala kang sir, i-a-avail ba or wala kang i-core kids, yun yung 400. Pero may tent ka naman, kaya ito po, 200. 200, saka 300 po pag gabi. So, bali 500. Okay. Tapos eto, kapag, para lang din alam nung iba, Itong 500, sir. Oo. Yung ganun din, sir, kung wala kang i-rent na any amenities, 500 po kasi yung bayaran. Okay. Yun Para yung, sir, 7 yung PM entrance only at saka entrance with rentals. Ganun yun, sir. Oo, okay. Okay. Sige. Plus yung Core kids ng core kids ng tent. Yun lang yun. Oo, yung tent, maliit lang naman yung tent. Mhm. So, bali 300 yung tent. Opo, Kung sir. 50%. Kalahati. Okay. Ano yung may mga activities din pala, no? Kayak, jet Sir, ski. ito kasi sa ngayon, sir, available naman sana lahat, pero pinagbawal nila muna, sir, kasi nung 21 ata ng December na yung disgrasya, namatay po. Ay, ganun? Sa may kabilang beach naman yun, sir. Pero siyempre pati dito nag-abiso sila na wag muna. Hanggang ngayon hindi pa sila nagsabi na okay na yung mga sports equipment sa sir. Updated pa to, sir, tong number sir, na to. yan yung Ayan, tawagan. updated pa daw pala tong mga number na to. So, ayun, in-explain na. Sir, Po? anong size po? Kung pang 2 packs lang. Pang 2 packs lang po, malit lang. I-4 kids na lang din. Upuan mo, sir, may upuan ka naman kasi rentable pati upuan. Meron akong upuan. Wala naman na siguro ng bayad yung upuan, ano? Sir, yung camping chair? Camping chair. Kasi kung item available dito, sir, example, yung upuan namin kasi dito, monoblock. Kung may monoblock, magpo-4 kids. Pero pagka-camping chair, walang problema. Oo. May kwan ba dito? Para lang din alam nila. May restaurant ba dito? Wala. And we have to follow. So, saan yung kitchen nila? Check natin yung kitchen. Ito. So, ito yung kitchen nila. Dito tayo pwedeng magluto. Dito lang pwedeng magluto. Okay. Kung ganun, edi saan ba magandang pumesto? So, yan. Diyan lang pala pwedeng magluto. Dito tayo pwedeng mag-camp. Most likely. Pwede na nga tayong magpuan na lang duyan. Kaso baka may bayad o something. Malakas signal dito, guys. 4 bars. Full bar. Ayan, full bar. LTE. Meron silang beach volleyball area. May kuryente din. Pwede ka mag-charge, Very well maintained itong beach area na to. Anggib. So, total binayaran natin is 800.
days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Salamat sa nagbigay ng aking palaman. Christmas gift. Tsaka sa aking t-shirt. Thank you. Kilala nyo po kung sino kayo. Actually malapit na rin ako kumain pero gusto ko magkape. And peanut butter. Lipat tayo. Ayun tent natin, dilipat natin doon sa malaki. Umalis na kasi yung mga nag-day trip. Dito sana sa Kubo, kaso parang mas okay doon, mas secure doon. In case na lumakas talaga yung ulan. Hindi ko masabi kasi ngayon lang naman ako napunta dito. Good evening mga pamangkin. Feeling ko cooking show to. Pero magluluto na ako ng dinner. Ang lulutuin lang natin is simple noodles lang. And mga products ni Worth the Wait. Si Worth the Wait pala is bayaw ko yun. Gumagawa siya ng mga smoked meats. So, ang lulutuin natin ngayon is yung kanyang sausage. And meron pa akong tirang nakalimutan ko ng tawag dito eh. Ito. Basta yun. So, lagay ko na lang dito yung kung ano man tawag dito. So yan, and noodles. So
nag-preheat na ako ng mainit na tubig para mabilis magluto. So, unahin natin yung actually, mabilis na ang noodles. So, unahin natin itong meat. Ayan, no need to add oil naman na dyan. Kasi mag-generate na ng oil yan. Ayan o, may oil na. Sarap. Meron akong isang nanood ng vlog ko. I think yun yung about sa Osmo Pocket 3. Part kasi ng video na yun is kumain ako sa Japanese restaurant and may foreigner, Amerikano siguro yun, na nag-comment. Sabi, di ko na maalala exact words, pero parang hindi siya natutuwa na nag-slurp ako ng noodles. Parang sa kanya, uneducated, parang ganon. Yun. Gusto yata niya yung ganito eh. Gusto niya siguro ganon yung sinusubo. Ayun yung hinihigop. Parang kwan daw. Parang table manners, parang ganun. Thankful ako kasi marami nagtanggol sa akin ng mga Pilipino. Comment sabi, parang may nag-comment na hindi ko niya rin maalala exact words, pero parang sinasabi niya na, sino ba nagsabi ng nag-set ng table manners niyan? Kayo ba ang standard ng proper manners, parang gano'n. Kasi naman, iba-ibang culture, di ba? Lilipat ko to kasi feeling ko naririnig niyo pati nguya ko. Yan. Tama naman siya. Bakit? Amerikano bang golden standard pagdating sa table manners? Japan nga, di ba? Parang show of appreciation ng pagkakaluto ng noodles pagka ini-slurp mo. Pagka inuubos mo ng yung sarap ka. Ako naman, hindi ko sinasadya yun na mag-make ng sound. Doon lang talaga ako kumain eh. Pasensya na. Tikman natin tong sausage. O doon tikman ko na to. Masarap siya. Mayroon pa siyang cheese sa loob. Hindi siya makikita sa camera eh. Sarap. Tapos ang hangin. Ang bilis nga lang lumamig ng pagkain. San Mig Apple. Kasi chicks ako. Walang ko kontra. Gusto ko yan eh. Hirap ngumaya dahil sa braces. Pero masarap. Pag-usapan natin guys yung pagta-travel ng solo. Kayo ba, mahilig din ba kayo mag-travel ng solo? Kung mahilig kayo, comment kayo below. And sabihin nyo din kung bakit, no? Kung hindi naman, comment din kayo. Sabihin nyo kung bakit ayaw nyo nag-travel ng solo. Ako,
introvert kasi talaga ako sa totoo lang. Mukhang hindi pagkakasama ko yung team palibot. Dahil syempre kasama mo yung mga kaibigan mo. Pero kapag ka natatawa ako dun sa talangka na pinapanood akong kumain. Kahit yata ipakita ko sa inyo hindi makikita sa cellphone kaya. Ito lang kao. Pinapanood akong kumain. Or siya kasi yung nadatnan ko kanina dito. Diyan no, dito. Bigla siyang tumakbo ng pagdating ko. Sabi niya siguro bahay ko yan. Ayun no. Guys, pinapanood na ako. Anyway. So, traveling solo. Ayun, introvert ako. Kaya, nakakahugot ako ng energy. Or, pagka pagod ako sa work. Or, nade-depress ako. Well, not nade-depress. Kapag exhausted ako sa work, sunod-sunod yung trabaho, mas nakakahugot ako ng energy pagka nagta-travel ako ng solo. Or mag-isa lang ako, parang gano'n. Dati, nung hindi pa ako milig mag-travel, ang ginagawa ko, nanonood ako ng sine, mag-isa ko. Kumakain ako sa labas, mag-isa ko. May girlfriend ako, pero during that time, pero mas pinipili ko na gawin yon. And thankful naman ako na kaya si attorney na pangasawa ko kasi inaalaw niya ako na gawin yun. And naiintindihan niya. Hindi niya ako inaaway. Hindi ka nung iba na mga away kasi bakit ka nag-iisa or baka may kadate kang iba nagsiselos. Naalala ko noon, nag-start pala ako mag-work. Tuwing birthday ko, kakain ako, ang routine ko is, kakain ako sa buffet, mag-isa. After that, manonood ako ng sine, mag-isa. Bibili ako ng something for me, mag-isa. And after that, saka ako mag-celebrate with my, kung sino man yung girlfriend ko during that time. Eh nung natuto na akong mag-travel, ginagawa ko naman siya as replacement sa ginagawa ko before na nanonood ng sine mag-isa. Is nag-travel ako mag-isa. Mapamotor man yan or by car. Gusto kong nakakapag-travel ako mag-isa. There's something about traveling alone for me na talagang hinahanap-hanap ko siya. For one, nakapag-isip ako. Dahil wala kang kausap, walang umistorbo sa'yo, yung thoughts mo, once na nag-start, dire-diretso yun. Maglalaro na yun, lalalim yung iniisip mo, to a point na makakapag-come up ka ng new ideas, solution sa mga problema mo. Posible ka rin makagawa ng bagong problema. But my point is, mas makakapag-isip ka dahil walang distraction. Although itong lakad ko na to, semi lang siya kasi may vlog may distraction, kumbaga nadidistract ako sa pag-edit kung anong sasabihin ko sa inyo. Pero okay lang kasi mahaba tong biyahe na to nasa 1,000 kilometers balikan. Isa rin napansin ko, diba sabi ko nga, minsan gusto ko din ng makasama yung mga kaibigan ko. Pero, as an introvert, hindi ko kaya yung sobrang tagal na get together, yung days. Kasi, nauubos yung energy ko. Kumbaga, halimbawa, may get together, may mag-stay sa bahay or makiki-stay ako sa bahay ng ilang araw, siguro maximum ng one night.
2 nights, yan, dyan ako makaka-feel ng exhaustion. Pagod na ako, or lalo na pag 3 nights, do rare yun. Pagka ganun, talagang exhausted ako kasi hirap ako na kumbaga ubos na kagad energy ko. Kasi nga introvert ako hindi ako sanay na na umaasikaso ng mga tao, or basta parang ganun. As an introvert, madali akong exhausted. Since January ngayon, something to be grateful about is, of course, okay pa rin yung health. Napaka showbiz na sagot. Sige, baguhin natin sagot. So, something to be thankful is, thankful ako na nanonood kayo. Showbiz pa rin ba yun? Hindi, thankful ako talaga maski pa paano nanonood kayo, maski na hindi na ako lagi nag-upload. And sa mga nakasubscribe and mga nakafollow sa Facebook, YouTube, salamat. Last year na-monetize yung channel ko, pero hindi ko po yun ikayayaman kasi konti naman yung views ko kumpara nyo naman sa ibang kasama ko, no? Sumusweldo yata ako every 3 months, which means doon ko lang nire-reach yung $100 na limit bago ka makapag-withdraw. Alam niyo naman, kada biyahe more than that ang ginagastos ko. So hindi ako kumikita sa YouTube, hindi ako kumikita lalo sa Facebook, hindi naman ako may monetize sa Facebook. So ginagawa ko to para gusto kasing as a hobby, hindi naman to business. So wag niyo pong isipin na pinagkakakitaan ko kayo. Maganda kung kumikita ako, di ba? Kaso palugi. Anyway, maganda na rin, meron pumapasok, di ba? Kaysa sa wala. And kapag ka nagko-comment kayo, nagla-like, tapos yung mga nagsusubscribe, nagpo-follow, validation yon na even though hobby-hobby lang to, may nagkakagusto sa ginagawa ko. Pero this year, medyo malilimit yata masyado yung travel ko, particularly pag motor. Nagiging busy kasi sa work. Then may bago pa akong pinagkakaabalahan na work related din. Yun kasi compared sa pagko-content is mas priority ko, or at least for now mas nagme-make sense na i-prioritize ko siya. But hindi man ako totally mawawala. Andiyan pa rin si Tito Dom, pasundot-sundot. Pagawa-gawa ng content. Para ito, pagka may time, travel, paminsan-minsan sasama ako sa Team Palibot pagka kaya. Pero hindi na gaya nung dati na kada biyahe halos kasama ako. Actually, nag-start na yan. Past few months, hindi na ako masyado nakakasama. After nung Palanan. At least yung Palanan, nasa bucket list ko talaga yon. Matagal ko na gusto puntahan before ko pa makilala ang Team Palibot. Gusto ko na talaga siya mapuntahan. So, ayun. Maraming salamat ulit sa inyo pong lahat sa pagsubaybay kahit na paminsan-minsan at magulo minsan ng mga content ko at kung halo-halo, kung ano-ano. Pagpasensya nyo na po. Sana huwag kayo magsawang sumuporta. And enjoy lang. So hanggang sa susunod na video. Thank you po. Bye. Good night. Good morning. Maulang umaga. Time check is 6:08 a.m.
luto lang tayo ng breakfast. And then, empake. Tapos, uwi na. Iinit lang natin yung kanin kagabi. Inisip kong magsangag. Kaso sa totoo lang, tinatamad na ako eh. So, iinit lang natin. By the way, itong ganitong rice cooker. Yan. Ito ganitong rice cooker. Okay siya kasi kaya siya ng Blue Yeti. Kaso, mahirap magluto ng rice dito kasi nasusunog yung rice. Hindi siya automatic na rice cooker. Lutuan lang siya na continuous yung init. So, kailangan mong bantayan talaga yung rice mo. Parang ito, nasusunog nga siya eh. Actually, yun nga pala ang problema ko. Baka alanganin yata ako magkuhan dito, mag-init. Try natin isangag using tong lutuan na to. Yun na lang pala. Ay, gulat ako. Good morning. Tarlac. Oo. Nag-vlog ka, sir? Oo. Marunong ka sa Ilocano era dito. Makamuakmut ah. Ayaw, wala tayo, dati portion na tayo. Wen, Kagudwa, Ilocano. Ay Kagudwa na. Ay, bandang Pampanga, Kapampangan mo. Kapampangan. Sige. Kain tayo. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. To all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say